Sa pagkakataon pong ito mga kapuso, atin naman pong makakausap. Tama-tama nga pala para pagbibigay rin ng ating pagsaludo sa mga yumaong mga piloto po ng Philippine Air Force, yung po mga piloto po ng FA-50 na bumaksak po dyan sa bahagi po ng Bukidnon. Malungkot na balita yan, Nanday, lalo-lalo na ho ang ating mga miyembro ng Philippine Air Force na lagi hong kaagapay o katuwang para po sa pagsawata ng mga problema tulad po sa insurrection at rebellion sa ilang mga lugar. Ating po makakausap ang spokesperson po and chief ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force, si Colonel Maria Consuelo Von Castillo. Ma'am Colonel Von Castillo, kumusta po? Kumusta kayo? Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Magandang umaga po, Sir Orly, at magandang umaga rin po sa mga tagapakinig po dito sa DWB. Malaman lang ho namin na nasa mga pamilya na ho ba nila o saan ho ba meron bang plano na para sa wake yung pong dalawang piloto ho natin ng bumaksak ng FA-50, Colonel? Opo, kasama na po nila ang kanilang mga pamilya. Pero po sa ngayon po ay nandun po ang vigil sa Villamor Air Base. Mm-mm. Pero meron pong plano na ilipat din ang vigil sa Basa Air Base kung saan naman mapapagbigyan po natin ng kanilang mga kapwa fighter pilots at ang kanilang mga nakasamang mga air crew doon para magbigay din ng kanilang last respects sa kanilang mga kasamahan. Alright. Meron daw pagkakataon na makausap po ninyo ng liderato ng Philippine Air Force, yung pamilya po nito. Tulad po ng maaaring katanungan ng ating mga kababayan ho kasi napakabata pa ho nila, Colonel. Lalo na yung isa, kakasal pa lang. Siya nga pala, bago yung tanong kong yan, kumusta ho pala yung may bahay, yung magiging may bahay sana nung isa po sa mga nasawi, Colonel? Opo, yung fiancé po ng isa sa mga nasabi ay kasamahan din po namin dito sa Philippine Air Force. Oo, meron din po. Ay isang piloto rin. Tama ba? Major ang kanyang rango? Lieutenant? Hindi po, tiniente rin po. Tiniente, okay. Sa klase niya po sa training. Nakakalungkot, March, malamang ninang pa kayo siguro dito, Colonel Bon. Dalawang kakasal na ito, malungkot na pangyayari. Kumusta, nakausap niyo ba siya? Matanong ko lang kung may pagkakataon makausap po personally ba yung wala akong pagkakataon nakausap natin sila. Kasi nagluluksa talaga. Opo. Okay, sa pagkakataong ito, meron naman tayong sapat na tulong and may mga initial naman po, malaman lang ho namin na mga tulong binigay po sa mga naulila po nitong mga piloto o mga miyembro ng Air Force sakasakali man na may ganitong mga pangyayari. Opo, meron naman po tayo mga usual claims and benefits po na binibigay dito sa mga naiwan ng ating mga kasamahan. Meron po silang mga special financial assistance na tinatawag. Meron din pong mga nakukuha na, of course, yung pension po, no? Nakukuha po yan ng mga naiwan. At the same time po, meron po mga initial, mga may assistance po sila in terms of interment po. And meron din pong eventually educational assistance na maibibigay po natin sa mga kapatid o kaya sa anak ng yumaong. Parang at least doon man lamang sa puntong yun mababawasan natin yung hinagpis nila, Colonel, ano pa? So tuloy-tuloy po ito. Siya nga pala, yung isa ho, may pamilya na ho ba yung isa? Opo, yung isa po, yung si Major Salangoy po ay meron pong isang anak po, asawa at isang anak. Okay, so pamilyado pala lahat. Yung isa magpapamilya, yung isa pamilyado na pala. May anak na ho yun? Alin po, sir? Yung isa ho, yung pamilyado, may asawa na ho ba yun? Yung pamilyado po, may asawa at anak po. Okay.
Anyway, sa puntong ito, Colonel, meron na ho bang Meron na ho bang mga initial na investigasyon o resulta ng investigasyon na lumalabas lalo na ho dun sa mga nakakita ho ng flight data recorder ho ng jet? Sa ngayon po, sir, wala pa pong resulta ng investigasyon. Mm-hmm. In fact po, sir, ang ating investigating team ay ngayon po ay nandun sa bundok ng Kalapungan. Sila po ay nagsasagawa ng investigasyon doon. Mm-hmm. Nahirapan lang po talaga sila sa pag-akyat sa bundok kasi talagang matarik. Halos walang patag daw pala yung bundok na yun. Literal na bundok ang itsura. Talaga pag umakyat kayo, tagilid. Matatarik talaga yung bahagi ng kinabaksakan ng aeroplano. Tama po, Sir Orly. Kaya yung investigating team natin talagang halos buong araw at magdamag pong umakyat dun sa bundok po. Mm-hmm. Meron din mga testigo ho ba na lumapit po sa Air Force na nakita nila yung pangyayari? Meron pong mga nung na-initial po, meron pong mga residente na sinabing meron mga nakitang liwanag or pagsabog dun sa area. No? Pero these are unverified and unvalidated pa po. Pero siguraduhin po naman namin na i-validate po natin itong mga observations na nakita ng mga komunidad na malapit doon sa crash site. Pero malayo rin po kasi talaga sa bias ng... Kaya nga nagtataka ako, buti nila nilinaw ninyo yung mga kumakalat na video, hindi yun yung video ng insidente na nag-crash, Kasi parang sabi ko, opo. Nakala ko yun eh. Kasi gabi rin ho, midnight nangyari Kaya siguro wag po tayo masyadong magpapaniwala sa mga kumakalat na video. Opo. Hintayin po natin kung ano po yung official na ilalabas ng Philippine Air Force. Okay. Yung flight data recorder na retrieve, tama po ba? Ito turn over ba ito sa Korean Aerospace Incorporated, yung may gawa po ng FA-50, o dito sa atin meron ng pwedeng gawin po ito? Ayan po tayo mga eksperto rin na titingin dito. Kasama na rin po yung sa investigation kasi yung pagpapatawag din po natin sa original equipment manufacturer, which is South Korea. So pwedeng gawin na lang dito yan at hindi na kailangan padalhin doon sa Korea. O pwede rin siguro magpadala yung kinatawan yung yung KAI, yung Korean Aerospace Incorporated dito, o taga Lockheed Martin. Sila po yung gumawa ho ng aeroplano niya para dito tumulong din. Po? Pwede rin po siguro yun, Colonel? Opo, kasama po yan sa investigation na ginagawa, yung pagpapatawag natin, or hindi pa ho definite, wala pa ho kung exact information kung dito o doon, pero definitely po, kasama po ang original equipment manufacturer sa pagiging masusing investigation. Okay, and ginagawa naman po ang lahat para ito'y malaman sa lalong madaling panahon, para na rin po doon sa mga baka ho kasi may mga operation na mag-request pwede ba tayo mag-request sa Air Force ng FA-50? Grounded pa. Yes, pero ito, in case naman na kinakailangan, although we understand kung bakit may ganito mga protocol, but in case na kinakailangan ng air support, andyan naman palagi po ang Air Force, pwedeng gamitin po yan anytime. Yes po. Administrative grounding po yung tinatawag natin dito. Pero anytime po na urgently needed ang ating aircraft for any national concern, papaliparin po natin ito. Ayun, good. Para ho hindi ho mag-alangan yung mga tropa natin na naghahabol po ng mga rebelding grupo, lalo-talo na yung mga nagtatangka hong manggulo ngayong nalalapit na eleksyon. Maasahan ho ang lahat ng aeroplano po ng Philippine Air Force. Opo, meron po tayong iba ring available na aircraft na nagagamit po natin, sumusuporta para sa ongoing operations. Okay. Ma'am, nakita ko yung isang video na may mga chopper tayong bago. Ito ba yung pagkakalam ko may mga Black Hawk na dumating pero parang iba ito May mga paparating mo bago mga chopper and siguro another set of fighter jet ang Philippine Air Force ngayon 2025? Ngayon kung 2025 ang expected po natin
or Black Hawk helicopters po. Black Hawk Opo. helicopter. Mga ilang peraso Yes, po ito? Meron nga pong dumating dito lang early this year and meron pa pong parating. Kasi ito po ay ongoing acquisition, no? 32 po yung expected 32. natin na Black Hawk helicopters. Mm-mm. Dumating na po yung 10 so far. And then may parating pa hong 15 and then may parating pa hong 7. Mm-mm. So ito po ay mangyayari within this year at until up to next year. Okay, hindi pa ako nakakasakay ng Black Hawk pero pwede raw yata itong gamitin for search and rescue. Sa mga kagamitang meron po ito, mga radar, mga camera, maaaring gamitin dito sa mga rescue. Tama ho ba, Colonel Von? Yes, sir. Ano po itong mga modern na po talaga itong mga bago nating acquisition, no? Mm-mm. Sana minsan, makasakay kayo dito kasi talagang mararamdaman nyo kung gaano sa moderno ang ating Philippine Air Force. Kasi Napakaganda na po ng ating gamitan. Mm-mm. At nagpapasalamat po tayo sa gobyerno sa patuloy nilang pagsuporta, no, sa modernisasyon ng Philippine Air Force. Okay. Nung kami miyembro po ng Malacanang Press Corps, sagana ho kami sa UH-1H, yung UWI. Opo, yan po yung pinapalipad ko naman, sir. World War II pa yun. Vietnam War veteran. Yung mga nasasakyan namin noon nung panahon kami reporter. At minsan nga, yung tipong pag umikit na yung LSE, mag-iisip ka, aangat pa tayo o hindi. pero in fairness, ang mga tauhan natin, ang mga engineer natin, talaga saludo ko. Kahit na luma na yan, napapalipad pa rin nila ng maganda. Although minsan may mga pagkakataon na nagkakaproblema. Pero nami-minimize naman po ang casualty o yung mga disgrasyang inaabot po ng ating mga airplano po ng Philippine Air Force. At least ngayon, unti-unting nawawala nasusolusyonan na yan, Colonel Von. Okay, sa akin po yung pinalipad ko nung aking mga panahon na lumilipad pa ako. No? Pero talagang very reliable, confident naman po kami noon kahit pinapalipad namin. Kasi ang ina-assure naman namin, ang ating mga maintenance crew, ating That's mga right. maintenance Magagaling sila. Napakagaling na mga yan. Opo, kaya confident po kami kahit yun ang pinapalipad namin ng mga panahon. Yung iba dyan, pinagpapirate ng malalaking mga Middle East airline company. Yung mga engineer ninyo ng Philippine Air Force, ilan na yata. Hindi lang piloto, pati mga aircraft technician, aircraft engineer. Anyway, pakulit na po siguro, Colonel Von, magkakaroon ba ng retraining din sa mga piloto ng Air Force na mag-handle ng mga paparting natin mga bagong kagamitan, mapa-fighter jet man yan o mapa-chopper man yan. O part yan ng pag-turn over sa atin yung training ng ating mga tauhan. Kasi anytime po naman may mga dumarating na bagong kagamitan, lalo na kung wala po yan dati sa inventaryo natin, kasama po sa initial package, no? Kasama po sa acquisition package, yun pong training para sa mga piloto. Alright. At pati na rin sa mga maintenance crew na inaatasang mag-ensure po na laging operational at well-maintained ang mga aircraft na to. And at the same time po, patuloy naman po ang training natin sa lahat ng types of aircraft ng Philippine Air Force. Kasi talagang yan ang pinagtutuunan namin ng pansin, no? Na siguraduhin natin na in all aspects po, matindi ang training ng mga magpapalipad at mag-maintain itong ating mga air assets kasi we spend millions and billions po for these air assets at bukod doon, napakahalaga po ng buhay. Kaya kailangan po talagang masusi at matindi ang training na binibigay natin sa mga personnel natin na magpapalipad at mag-maintain dito. Okay. Anyway, ma'am, kailan daw po ang may schedule na ho ba ng libing ang mga nasabi nating mga piloto? Sir, sa ngayon po, wala pong details pa na specific details na binibigay ang mga pamilya ng mga yumao. Pero by Wednesday po, ang balak po is pupunta na po sa kanyang hometown ang mga labi ng ating mga
piloto po. Okay. Anyway, maraming salamat, Colonel Bon, at more power po sa ating Philippine Air Force, sukbong himpapawid ng Pilipinas. Wish ko magkaroon tayo ng F-22 Raptor, di masama yun. Yung mga Sukhoi Su-35 no ma'am, no? Ito po, mga dream fighter jet ito ng mga bansa, pati yung F-35 Lightning II ng Lockheed Martin. Di masama magkaroon tayo nun, Colonel Bon, siguro. Opo, yan po ang pangarap talaga natin para sa ating Philippine Air Force. Talaga magkaroon po tayo ng mga modernong fighter aircraft at iba pang mga kagamitan para mas mapaigting pa natin ang pagsisilbi at pag-ensure ng security ng ating bansa, sir. Okay. Colonel Bon, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po. Sir, good morning po. Sana po samahan tayo ng ating buong bansa sa pagbibigay po sa ating mga piloto. At Yes, pangalan po namin Commanding General, Lieutenant General Arthur Cordura. At sa buong buo po ng inyong hukbong yung papawid, maraming salamat po sa good morning. Spokesperson, Hepe po ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force, Colonel Maria Consuelo Von Castillo. Mga kapuso niyo po napakinggan.